Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sarah's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Oo ang loob ng ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte mula sa iba't ibang sektor na tulungan ang kampo ng bise na ipatigil ang nakaambang impeachment proceedings laban dito sa House of Representatives. Sa kanilang inihaing petition in intervention, nais nilang makabahagi sa kaso dahil ang magiging desisyon ng Supreme Court kung hahayaan o pipigilan ang impeachment proceedings sa Kamara ay may epekto umano sa kanilang constitutional interest bilang mga Pilipino. Dagdag pa nila, hindi mapapabagal ng kanilang intervention ang proceedings ng Korte, kundi makakatulong pa umano sa SC na makakuha ng perspektibo ng publiko, lalo na at naniniwala sila na ginagamit lamang ng House Justice Committee ang kapangyarihan nito para pahinain ang kredibilidad ni VP Duterte at pigilang makatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sarah's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Sayang itong si Representative De Lima eh. Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual kaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, iakyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. Dito naman po sa posibilidad, marami din kasi akong nababasa ng mga komento ukol nga po dito sa kanilang ginagawa. Kaya daw ganito yung kanilang pamamaraan na nagiging mini trial, na nagkakaroon ng fishing expedition kasi kulang talaga. Alam nila na hindi uusad itong impeachment for the purpose lang na masira lang ang imahe ng pangalawang Pangulo dahil nananatili pa rin po siyang naunguna sa mga surveys po ngayon sa kabila po ng napakatagal na pagbabanat po sa kanya at pagbabato sa kanya ng iba't ibang mga alegasyon. Eksakto yan ang iyong obserbasyon at obserbasyon ng ilang sektor na dribble muna nila yan para sirain, pahiyain ang ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Yun ang intention dyan politika, pamumulitika na hindi na yung sagradong proseso. Binastos ng House Committee on Justice ang proseso ng impeachment. Kaya nga ito inakyat kasi why will the Vice President bring a petition for certiorari and prohibition with a prayer for temporary restraining order kung hindi nila nakikita itong mga galaw na ito? They are in a better position than us, the general public, para makita yan. Kaya tama yung ginawa ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Opo. And dito po sa paghakbang ng Korte Suprema,
Mali po ba na magpasaklolo yung isang individual kung meron siyang nakikita? Kasi after nung dumulog ang pangalawang Pangulo, abay pinuna ang naging hakbang ng Vice President ng ilan sa mga taga-andyan sa House Committee on Justice. Grabe yung kanilang mga pagpuna na parabang walang karapatan ang pangalawang Pangulo na mag-question doon sa prosesong kanilang ginagawa. Alam mo, natural talaga maging defensive sila kasi mali yung kanilang ginagawa eh. Kasi kung tama, hindi ganun ang kanilang reaksyon. So that kind of reaction on their part only proves na mali yung kanilang ginagawa. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sarah's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Sayang itong si Representative De Lima eh. Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual gaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, akyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. So, tinitwist ngayon ng House Committee on Justice, some members thereof, itong paggalaw, itong ginawa ni Vice President Sara Duterte. And we, the public, are well aware of the action of the Vice President, which is in accordance with law, in accordance with her rights under the Bill of Rights, and in accordance with the Constitution. Ang mali dito, ang House Committee on Justice. Opo, at ang tanong din ng ating mga kababayan, may mas malaki pang perang involved sa ibang mga issue, like kagaya po doon sa maleta. Ang dami na pong mga nilalabas din na mga videos at mga larawan ni Attorney Levito Baligod, kaugnay nga po dito sa alegasyon ng mga dating sundalo na naging aide daw po ni dating Congressman Zaldico. Meron ding mga posting sa social media itong si dating Congressman Mike Defensor, kaugnay doon sa mga kini-question din ng COA kung pagbabatayan yung kanilang rason kung bakit nila inimbisigan ang pangalawang Pangulo. Di hamak na may mas marami pa palang mga ahensya ng gobyerno, mas malaking involved na pera, pero nakatutok sila dito po sa impeachment, attorney. Well, yan po ang obserbasyon ng ilan na nagkakaroon ng parang diversion. Inililihis ang issue ng pananagutan dito sa maletang kickbacks na umabot sa 805 billion at ginagamit bilang punching bag ang ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Tumigil na ho kayo dyan sa House Committee on Justice. Huwag niyong gawin yan kasi alam ng Pilipino ang inyong motibo at inyong intention dito. Hindi po mabubura sa isip ng sambayan ng Pilipino ang mali-malitang skandalo na nasangkot ang ilang miyembro ng House of Representatives at ibang mga opisyales, including President Marcos Jr. Huwag niyong gamitin si President Sara Duterte bilang sangkalan or punching bag dahil hindi ito mabubura. Ibang issue po yon at dapat iniimbestigahan ng mga investigative bodies yung maleta delivery scheme
na sinabi ko rin dyan sa SMNI ninyo in one interview at wag gamitin si Vice President Sara Duterte. Kasi yung taong bayan ay gising na dito sa issue ng maleta delivery scheme.